Marikit, ganyan. Minsan tatlo kami, nanghaharana, mga beginners. Akala ko nga yung remittance na 150 araw-araw noong 99, malaki na yun. First time yan. Yung pala, tag 800, 1,000, hindi pa pala sa kontento nun. Testimonya ng dalawang nagpakilalang dating miyembro ng religious organization ni Apollo Kibuloy ang ipresenta ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros matapos umanong lumapit sa kanyang opisina. Isa rito si alias Jackson. Kwento niya, 15 anyos pa lamang siya nang mahikayat na pumasok sa isang youth camp kung saan pinagsulisit siya kasamang iba pang menor de edad. At nang hindi naabot ni Jackson ang kota, sampal umano ang inabot niya. Noong 2000, hindi ko malimutan, higit 50 yung pinalo dun sa gym. Alam mo yung pumapalo, yung parang kapalo ng ahas? Paano mo nalaman na si Kibuloy yung nag-order nun at hindi lang yung mga underlings niya? Una kasi, pinipilusit niya lahat. Nasabi niya ganyan, naparusahan niya tapos magagalit niya siya, tapos inuutusan niya yung ministro. 15 anyos lamang din si Arlene Stone nang dinala mula Davao papuntang Maynila para obligahing mamalimos. Kaya po kami pinapapanggap na bilang estudyante at mga pipi at bingi para kami po ay makakuha ng mga simpatiya sa mga tao at malaki po ang aming remittance. At kapag hindi sila nakabenta, mayroon din umanong parusa. Ako po ay nakaranas mismo ng pamamalo galing kay Kibuloy. It was 60 slashes po at ako din po ay nakaranas na babatukan ni Kibuloy. At ako din po ay nakaranas na ipahiya sa harapan ng mga members at workers ni Kibuloy. Bilang pastoral po, ako po ay nagmamasahe ni Kibuloy at sa kanyang mga spiritual wives. At noong una po akong magsalita, in 2019, ako po ay inalok nila na bayaran upang manahimik. Ayon kay Senator Hontiveros, meron ding umanong tinatawag na innermost circle kung saan inoobliga umano ang mga miyembrong babae na magserbisyo kay Kibuloy. Paghahanda ng kanyang pagkain, paglilinis o paglalaban ng kanyang mga damit, pero pati pagpapaligo sa kanya at saka pagmamasahe sa kanya. At sila daw ay inoobligang magkaroon ng sexual relations kay Kibuloy. Nagpakita rin ng screenshots ang senadora mula sa kanilang informant kung saan nakasaad ang mga utos gaya sa pamamalimos at parusa sa mga lalabag. Ngayon, taon lang po ang screenshot na ito. So this is still happening. This is human trafficking. Suportado ng mambabatas kung maghahain ng reklamo ang mga tetestigong biktima at mga grupo laban kay Kibuloy bilang tiwala ito na hindi umano malayong mangyari sa religious leader ang nangyari kay Senior Aguila. Kabilang sa tinitingnang resulta ng senadora ay ang pagsuri sa mga batas laban sa human trafficking at pagpapatupad sa mga batas na nagpoprotekta sa mga kababaihan at kabataan. Tiniyak ni Senator Hontiveros na kanya ring iimbitahan sa pagdinig ang religious leader. Nanawagan din ng senadora sa Department of Justice o DOJ na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin o ILBO laban kay Kibuloy para mabantayan ang posibleng paglabas nito ng bansa. Sinisika pa ng UNTV News na makuha ang panig ng kampo ni Kibuloy. Jorlene Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.